sa pagkadakip kay Rizal. Anong mangyayari sa Lalika? Tiyak, dadakpin din ng mga praile ang lahat ng mga sumusuporta dito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa tono natin pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan na nating kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Nais natin ng tunay na kalayaan. Wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Gary, ito yung hinahanap ko. Isa siya sa mga babae na nasa likod ng revolusyon ng Pilipinas. Ganda naman niya. Parang ikaw lang eh. Siya yung humuli sa puso ni Andres. Gregoria de Jesus. Teodoro, nakarating sa akin ang balita na sumapi ka raw sa grupo ng mga mason. Po? Naku, Nicolas, ipagpaumanin po ninyo. Wala pong katotohanan yung mga balitang nakarating sa inyo. Sana nga, Teodoro. Delikadong mapagkamalang kang mason. Kapag nalaman ito ng mga praile, baka pati kami malagay sa peligro. Andres, may kailangan ka ba sa anak ko? Ay, wala po, Nicolas. Sinamahan lang po niya ako. Sigurado ka? Opo, Nicolas. Bueno, sabi ko na ang gusto kong sabihin. Maaari na kayong umalis. Salamat po. Magpapaalam na po kami. Sige. Kasama ka bang pumasok sa pagkamason? Oo. Hindi ba ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? Imbento lamang yan ng mga praile. Pero ang katotohanan, sa aming mga mason, una sa lahat ang Diyos.
Isa pa. Dito. Malaya kitang nakakausap. Parang awa niyo na, Padre. Hindi na po ng malaria ang anak ko. Kung maaari lang po sana mahingi ang aking sahod. 3 buwan na po kami hindi sumasahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa? Labis na po ang pagpapahirap niyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kahit walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka? Para hamunin ang pamamalakad ko. Sinabi ko, hindi pwede. Para niyo nang awa, may sakit po ang anak ko. Sinagkwenta! Ikulong mo ang demonyo to! Kayo ang demonyo. Magnanakaw, manggagahasa, mamamatay ka! Mahayop! Kung ayaw nyo matulad sa demonyong to, matuto kayo sumunod sa utos ko. Maging aral ito sa inyo, mga Indio! Anak ko. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang lumaban. Sabi ko naman sa'yo, sumunod na lang tayo. Paano mo kinayang sigmurain ang kalupitan ng mga prailing yun? Bakit wala tayong ginawa? Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na ang mga kapwa natin kung saan-saan, Andres. Uryang, may malaking plano at pagkilos na magaganap. Nagtatag kami ng isang kilusan na lalaban sa mga Kastila. Kilusan? Isang kilusan na magpapatigil sa kalupitan ng mga Espanyol. Sasama ako. Hindi maaari. Bakit? Oo, babae ako. Pero kaya kong lumaban. Ayoko makita ang tinatrato tayo na mas masahol pa sa hayop. Hindi ako papayag. Uryang, minsan na akong nawalan ng babaeng iniibig. Wala akong nagawa para iligtas siya. Ayoko nang maulit yun. Hindi sa pagkakataong ito. Ilan na ba ang bilang ng mga kasapi? Mga 300. Sa buong Maynila? Sa buong bansa. Paano natin maisasagawa ang himagsikan kung 300 tayo? Isang taon na ang nakalilipas. Napakabagal naman yata ng pagkalap ng mga kasapi, Teodoro. Hindi agresibo ang pagkalat ng impormasyon sa kanayunan. Kuya, bakit kasi hindi na lang ikaw ang mamuno ng kilusan? Hindi ba ito ang tamang panahon? Kuya, malaki ang kumpiyansa sa'yo ng kilusan. Mas marami tayong mahihikayat ng mga tao kapag ikaw ang namuno.
Doro, Andres, ikaw ba'y napaparito para sa plano ng katipunan? O para ligawan ng kapatid ko? Magsabi ka ng totoo. mangyari kasi, Andres. Nangyari ano? Anong nangyari? May nangyari na sa inyo? Wala kuya. Nagmamahalan po kami ni Teodoro. Gaano katagal na? Araw-araw tayong nagpupulong. Papaanong may ibang pagpupulong na nangyari sa inyong dalawa? Andres, naghahanap lamang ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo. At sa palagay ko ito na ang tamang oras. Andres, gusto ko sanang hilingin ang kamay ni Nonay. Kuya, alam ko lahat ng sakripisyo mo para sa amin. At alam ko na maayos mo kaming pinalaki at inalagaan. Kuya, may tiwala ako kay Teodoro. Hindi niya ako pababayaan. Andres, hindi ko sasaktan ang kapatid mo. Mamahalin ko siya at aalagaan. Kapantay ng pagmamahal mo sa kanya. Nonay, magiging maligaya ka ba sa pasya mo? Mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Joaquin, alam mo, dapat ikaw na lang tumulong sa amin. Kasi ang galing mo mag-drawing, oh. Oh, tignan nyo to. Sulat ni Oriang. Liga, tignan mo to. Ako po ay si Gregoria A. de Jesus, na taga Caloocan, dalagang Tagalog. Ako po ay may tratong mag-asawa sa aking nobyo na si Andres Bonifacio na taga Tondo.